Maganda pong umaga. Good morning. Maya Pabak. Ah, Nandito na naman po tayo sa ah, ating sama-samang pagsamba at pangangaral ng salita ng Diyos. I hope kayo pong mga kapatiran po sa CJOL, lalo higit sa CJOL Tanawan City, Batangas, ay bago kayo makinig at manood ng aking mensahe mula sa salita ng Diyos, ay kayo ay nakasamba na sa pamagitan ng mga awit na nakapaskil sa ating group chat sa Messenger. Pwede rin kayong pumili na akma sa ating Diyos. Ang mga awiting pagsamba ay pipiliin, pagpupuri, pagpapasalamat na nakapatungkol sa Kanya. Marami pong klaseng awitin, ngunit ang pipiliin natin ay ang awit ng pagsamba, pagpupuri, at pagpapasalamat. Nakaukol lamang sa ating Diyos ng buhay. Kumusta po kayo? For the last March 15, nung nagkaroon ng formal quarantine, ang tawag pa nga po doon ay enhanced community quarantine. Pagdating naman sa local ay enhanced home quarantine. ECQ and EHQ. Kumusta po kayo? Nawa po ay nasa kanya-kanya tayong mabuting kalagayan. Kung hindi man, ay huwag po kayong magtubiling lumapit, tumawag sa ating Diyos na buhay, na kung saan for the last 2 weeks, nasaksihan po natin mula sa salita ng Diyos ang Jesus triumphant entry, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At pangalawang linggo noon, last Sunday lang, ginunita natin at sinelebrate ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. That is very important because Jesus was victorious when He died and rose again after 3 days. Natupad po ang paulit-ulit na sinasabi o pinagtatagubilin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang 12 alagad. At nung po siya nabuhay na maguli, ang unang pumunta sa libingan ay mga babae. Pangalawa ay si Apostol Pedro. At hindi lamang po yun. Makikita natin mula sa talata ng Biblia sa mga gawa, nagpakita pa ang Panginoong Jesus sa loob ng 40 araw o 40 days. So, kung meron po kayong Biblia, inanyayahan ko po kayong buksan ninyo sa Acts chapter 1 verse 1 to 5. Mga gawa, kapitulo 1, talatang 1 hanggang 5. Samahan niyo po kung magbasa sa inyong mga Biblia. Ito po sa gawa, kapitulo 1, talatang 1 hanggang 5. Dito po nakasentro at kinuha ang pamagat ng aking mensahe. Pinamagatan mo sa wikang Tagalog, ang dakilang tagubilin o the great command. Dakilang tagubilin. The great command o dakilang utos.
Andyan na po ba kayo? Babasahin ko po sa talatang 1 at kayo po ay sasagot sa talatang 2. Kahit hindi ko po naririnig, tinitignan ko na lamang po dito sa talatang inyong babasahin. Ito po yung sinasabi sa Gawa, Kapitulo 1, talatang 1. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Kayo po ang sumagot. Ang sabi po diyan, hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit, bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamagitan ng Espiritu. Yun po ang inyong sagot. Babasa po ako muli sa talatang 3. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Kayo po ang babasa, talatang 4. Sabay-sabay po tayo sa talatang 5. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Ulitin ko po ang buong konteksto ng ating pag-aaralan, pagbubulay-bulayan at pakikinggan ngayon pong Abril 19, 2020. The third Sunday of the month of April. Meron pa po tayong last Sunday. Sa next Sunday, April 26. Ngayon po yung April 19. Babasahin ko po para lalo nating makita ang tinutukoy ng salita ng Diyos. Sabi po, mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at tinuturo ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagubilinan niya sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at babautismon kayo sa Espiritu Santo. Amen. Pero, ang salita po ng Diyos ay mabisa at epektibo. Ang salita po ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. At ang salita ng Diyos ay ginagamit sa pangangaral tulad nito upang mapalalanan tayo. At ang salita ng Diyos ay iniwan sa atin upang ating alamin siya sa atin, inspeksyonin at pag-aralan dahil ito ay utos ng Diyos. Kung utos ng Diyos, kapag hindi natin ginawa, tayo ay nagkakasala. So ang ating binasa ay pinamagtagungang dakilang tagubilin o dakilang utos, the great command o the great commandments. Hindi lamang po yung 10 commandments ang ibinigay ng Diyos kay Moses, kung hindi meron ding sinabi at ibinigay ng mga utos ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sa mga taong
sumampalataya sa Kanya at sa mga taong sumampalataya sa ating kapanahunan. So, ang dakilang tagubilin ni Jesus sa kanyang mga apostol sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi ko nga po kanina sa aking introduction, after Jesus' triumphant entry, after Jesus dying on the cross, and after Jesus' resurrection, what's next? Ano po ang kasunod? Ito ay mababasa natin sa verse 1, verse 2, at verse 3. Ang sabi po diyan, mahal na Teopilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat na ginawa at itinuro ni Jesus buwas sa pasimula. Ang nagsasalaysay po dito ay si Dr. Luke o ang manggagamot na si Lucas. At hindi lamang po yan, ito ay binanggit din sa verse 2a, yung tinatawag na dakilang tagubilin. Ang sabi diyan, bago siya umakyat, ito po yung ating Panginoong Sus, tinagubilinan niya sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. At makikita po din natin sa verse 3, ang banal na Espiritu na binanggit. Ang sabi po diyan, pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At ang sabi po sa 4a, sabi doon, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Ano po ang ipinangako ng Ama na sinabi na ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya? Yung banal na Espiritu. Na hindi sila iiwanang ng Panginoong Hesus. Bagkus ang banal na Espiritu ang siyang papalit sa Kanya. Pero ito ay kasing tulad din niya. Sino po ba ang banal na Espiritu? Dahil ito yung dakilang tagubilin ng Panginoong Hesus na kanilang hihintayin. Ang banal na Espiritu ay pagdating po sa attributes o katangian ng Diyos ay kapareho ng ating Ama, kapareho ng anak ng Diyos na si Jesus. Na katangian. Kung anong katangian meron ang ating Amang Diyos, kung anong katangian meron ang Panginoong Hesus o tinatawag nating attributes, meron din po siya. Siya po ay makapangyarihan. Siya po ay nagliligtas. Siya po ay nagudyok upang tayo ay magbalik loob sa ating Diyos. At siya rin po ay omnipresence, omnipotent, all-knowing God. Dahil ang banal na Espiritu ay pangatlong persona ng Diyos. Ang unang persona ay ang Diyos Ama. Ang pangalawang persona ay ang Diyos Anak. At pangatlong persona ay ang Diyos Espiritu Santo. Sa iisang Diyos, sa tatlong persona. Yun po. At marami pang iba nating matutungayan sa salita ng Diyos. Sa mga salita ng Diyos, kung inyong malalim pang pag-aaralan, susuriin kung sino ang banal na Espiritu. Marami po siyang ginawa. Doon pa lamang sa in the beginning, yung Genesis, ay nandun na po ang banal na Espiritu. Kung inyong babasahin sa Genesis chapter 1, makikita po ninyo doon. Makikita rin po ninyo ang banal na Espiritu na itinagubilin ng Ama sa ating Panginoong Hesus, na itagubilin din ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad. At ngayon nga po, lahat ng
umaamin na sila'y makasalanan, lahat ng nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, lahat ng humingi ng tawad sa Panginoong Jesus sa kanilang mga kasalanan at tinanggap si Jesus sa kanilang puso at buhay, ay pinagkalooban sila ng banal na Espiritu. Pinagkalooban din po ako ng banal na Espiritu noong October 25, 1987. Paano ko yun natiyak? Natiyak ko po yun dahil binago ng Diyos ang buhay ko. Inalis niya ang aking pagtutungayaw instantly. At nahuhaw ako sa salita ng Diyos. Katulad po ng mga alagad ng Panginoong Jesus, nung si Apostol Pablo, ang huling alagad na pumalit kay Judas Iscariote, ay nung siya ay nasumpungan niya, ang kanyang tinutuligsa ay ang Panginoong Jesus. Siya ay nagsisi sa kanyang nagawang kasalanan. At mula noon, ipinangaral niya na ang kanyang tinutuligsa ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, ng mga alagad ng Panginoong Jesus, ay maling kaalaman. Ito pala ang tama at totoo dahil ang alagad ng Panginoong Jesus ay nasa tamang landas. Ang alagad ng Panginoong Jesus ay nasa katotohanan. Ito'y pinatotohanan ng banal na Espiritu. At kaya po lahat ng tumanggap sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus, ay nakaranas ng pagbabago ng buhay. Isa na po kayo diyan, isa na po ako, katulad ng mga unang alagad ng ating Panginoong Jesus. Ang una ko pong puntos ay ang tagubilin ni Jesus. Ito po yung mababasa natin sa verse 2b at verse 2b at verse 4a. Sabi po diyan sa verse 2b, sabi po diyan, bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu. Verse 4 a, sabi po diyan, at samantalang siya kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. So, nandun po yung salitang tinagubilinan. Pagdating po sa pagtatagubilin, ito ay napakahalaga. The value of Jesus' command. The value of Jesus' commandments. Sa buhay po natin, yun dapat ang ating unang pinapahalagaan. Yun dapat ang mahalaga sa atin. Ang mga salita, ang mga utos ng ating Panginoong Jesus. Kasi, nung tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, siya na ang ating sinusunod. Ano mang sinasabi ng salita ng Diyos na kanyang iniutos, ay atin pong sinusunod. Kasi tayo ay tagasunod ni Jesus. Yun po ang simpleng kahulugan ng disipulo. Tagasunod ni Jesus. Followers of Jesus. Disciple is followers of Jesus. Yun po yung simpleng kahulugan. Of course, mahaba ang ibang pag tinalakay natin ang patungkol sa disciple. Pero, the value of Jesus' commandments ay pinahalagaan ng mga unang alagad ng Panginoong Jesus. Hindi po sila nakalimot, bagkus naghintay po sila. Sumunod po sila dahil binigyang halaga nila ang tagubilin ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang po yan. Pangalawa, ang paghihintay ng mga alagad na naging apostol. Tignan po natin sa verse 4b. Ang sabi po diyan,
hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Ang sabi ko din sa verse 3 o verse 13. Sabi ko doon ng ating kapitulo, sino-sino po yung mga naghintay, ang mga apostol? Ito po sa verse 13, sinabi, 11 sila. Ang mga ito ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo, si Simon, ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Sila po yung mga alagad na naging apostol. Ilan po sila? 11 na lang sila. 11. Bakit po? Dahil nagpakamatay na si Judas. Siya po ay nagbigti. Kung inyo pang babasahin yan, naikwento rin ni Apostol Pedro sa kanyang pangangaral kung ano nangyari sa alagad ng Panginoong Sus na si Judas Iscariote. So mapapansin po natin ang paghihintay ng mga apostol. Kasi tinagbilinan sila ng ating Panginoong Sus na maghintay. Muli, gaano kahalaga ang kanilang paghihintay? Mahalaga dahil utos iyon ng Panginoong Sus. Anumang utos na marinig nila sa kanilang Panginoon ay pinapahalagaan nila. No matter what happened to them, dahil po sa puntong iyon, inuhuli na ang mga alagad ng Panginoong Sus. Kasi napabalitang ninakaw nila ang bangkay ng Panginoong Sus. Hindi sila naniniwala. Lalo na